Let us continue to be in the presence of the Lord. Hallelujah. Lord, we continue to believe in your power, in your love, in your peace, God. You are the name above every name. Your name is Jesus. Come on, church. Pwede po ba nating malakas pong palakpakan ang ating pong Panginoon? God is worthy of every praise. Hallelujah. Miracles, wonders, it's I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, come on, people of God, fears. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears, they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Thank you, Jesus. We praise your holy name. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When come on, church, hallelujah, my fears, they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Oh, when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Jesus. Oh Lord Jesus, we speak the powerful name of Jesus. Come on, church. Yes, Lord. Lord, you restore.
Minsan pa po, in Jesus' name. In Jesus' name, I know there is healing. In Jesus' name, I'm no longer lacking. In Jesus' name. For the last time, church, let us declare the name of Jesus is healing. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name. Praise the name of Jesus. Oh. Made, I'm laying down. Oh, that I hold dear, my many crowns. Hallelujah. So I've tasted and seen of your great love. Come on, praise church. You satisfy me, God. You satisfy me. Spirit, fall, open up heaven's door. We're waiting with a worship for more. You're the only love that satisfies.
mula this past few weeks. At nakakatulong to sa atin para maging committed tayo sa mga gawain, sa mga bagay na nakakatulong sa atin, sa mga bagay na natatanggap po natin, covered by the grace of God. And sabi sa Jeremiah 42 verse 3, pray that the Lord your God may tell us the way that we should walk and the thing that we should do. It is all about productivity. And sa bawat hakbang na binibigay sa atin ng Lord, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay, andyan ang Lord para tulungan tayo. Andyan ang Lord para lakaran natin ang mga bagay na, alam mo yun, na makakatulong talaga sa atin para mas maging committed tayo sa mga gawain natin. Like yung na-experience ko sa paghahanap ko ng OJT, and Lord willing na natanggap ako sa isang establishment po. Ayan. Pray po tayo. Lord, thank you so much po God for this wonderful day. Thank you Lord that as we proclaim your word Lord, and yung speaker po Lord, itago niyo lang po siya Lord sa likod niya po God. Maraming pong salamat Lord. And Lord, it is true Lord that you are the lamp of our feet and the light in our path po God. Maraming pong salamat po God. Thank you Lord for every opportunity na natanggap po namin Lord with our families po God. And sa mga tao Lord na nakakatulong po sa amin po God. Maraming po salamat for your grace Lord. And all of this we pray in Jesus' mighty name. Amen at amen. Are you ready for it? Ready for it? Are you ready for it? Are you ready for it? Are you ready for it? Meron po tayong mga teachers na mag-a-assist sa atin. So kung may mga bago man po dito na may mga dalang mga kids, mga 11 pababa, pwede po natin silang dalhin sa kids church room po. May mga teachers po na mag-a-assist sa kanila. And katulad po church, yung nakita nyo kanina, no, video about Alab Kabataan. We have an Alab Kabataan event every Saturday. But this Saturday, wala muna po sila. No? Pero sa mga susunod na Saturday, you can invite your friends to join. So dito po sa Alab, it's like a second family po where you can unleash the potential na meron ka, na bigay sa'yo ng Diyos, yung galing mo sa pagkanta, pakikipagkapwa-tao, anything, name it, name the talents, no? Pag-a-usher lahat. No, magagamit natin at makikita natin sa Alab. So it's for high school and college students po. Basta nasa youth ka, pasok ka sa Alab Kabataan. So try lang po natin, no, at makita po natin, baka ma-enjoy po natin yung family na ito. Kaya po church, this time, hinihiling po namin ng bawat isa na manatili na po sa upuan. Iwasan na po natin ang pagtayo as we hear the word of God through our Tatay Loy. This time po, meron po siyang gagawing activity na hindi niya laging ginagawa. It is called First 5 Minutes. So sa pagsasagawa po nito ni Tatay Loy, hinihiling po ang bawat isa na mag-focus and be attentive sa Word of God. Okay. May dalawa lamang po na lagi natin pwedeng pagtuunan ng pansin. Laging dalawa lang po halos yung ating pagpipilian. So may facts, pwedeng problem ito, pwedeng blessing, pwedeng totoong may inflation, pero totoo ding may mga pinagpapala, totoong may mga may pinagdadaanan, pero totoong may mga nagtatagumpay. So, depende po, paano nyo po titingnan ang isang bagay. Ang tawag ho natin dyan, focus. Hindi ka pwede mag-focus po sa dalawang bagay.
laging ang focus natin nasa isang bagay lang. At ang unang focus po na tinitira po or nagigets ang ating attention, ang ating isipan. Name it. Lahat po tayo ngayon may facts. Lahat po tayo ngayon may sitwasyon. Ano ang tingin mo sa bagay po na ito? Pwedeng una, doubt. Ang unang pumasok sa isipan mo is doubt. By the way, doubt is belief. Hindi siya opposite ng faith. Pareho silang belief. Ang doubt, nakikita mo ay yung pangit na mangyayari sa'yo kapag ginawa mo ang isang bagay. O nagkakaroon na po kayo ng idea, may maganda kang nakikita kaya lang, baka magkamali, baka sumabit, baka hindi magtagumpay. Kasama po yan. So, pwedeng ang focus natin ay doubt. Pero, pwede rin naman ang focus natin ay faith. At ang faith, nakikita mo yung maganda na nang mangyayari sa iyo kapag ginawa mo ang isang bagay. So either our focus is on our doubt or on our faith. Okay? Tingnan pa natin. Pag doubt po, na doon po yung anxious apprehension. Anxious apprehension is yung natatakot ka, parang nalilito ka, kaya sa totoo lang po, yung word na procrastination, hindi po iyan sakit, symptoms yan. Ang procrastination, kaya may hindi ka nasisimulan, meron kang anxiety. Kaya ka may anxiety, meron kang doubt. Kaya ang tagal mo na sanang angat ang buhay, marami pong naranasan, kaya lang marami sa atin nag-ooperate sa anxious apprehension. Ang dami mong magandang naiisip eh. Ang dami mong idea eh. Kaya lang takot ka lang eh. Takot ka lang eh. Nag-ooperate doon ang buhay natin. Samantalang sa kabila, pag nag-ooperate ang focus mo sa faith, may joyful anticipation. Naalala mo nung bata ka, may outing, di ka makatulog? Ang tawag doon, joyful anticipation. Yung may magandang mangyayari, excited ka na yung mga bata, yung mga estudyante, kala mo lilipas ang gabi na baka makawala na hindi dumating ang umaga. Ang tawag natin doon, joyful anticipation. Dito sa left side, paano kung hindi mangyari? Paano kung mangyari? Paano kung hindi ako makapasa? Paano kung makapasa ka? Sa utak natin, mas lamang yung baka hindi mangyari. Kaya, lahat po ito nag-ooperate. Tingnan nyo po, una sa isipan, pagkatapos sa puso mo, mag-overwhelm either anxious apprehension, or joyful anticipation. Ang bunga na niyan ay ito. Pag ikaw nasa doubt, nasa anxious apprehension, mapaparalyze yung kamay mo, wala ka na magagawa. Bakit wala nangyayari sa buhay natin? Wala naman tayong ginagawa eh. Wala ka namang sinisimulan eh. Paano ka susuportahan ng Diyos? Kaibahan, pag joyful anticipation, grabe po yan. Instead na maparalyze ka, meron kang power. Diyan ka bibigyan ngayon ng Diyos ng kakaibang lakas. Nakita niyo po yung mga taong may pangarap? Nakita niyo po yung may mga taong gustong gawin sa buhay? Parang may kakaibang lakas. May iba namang tao, parang hina, wala namang ginawa. Napagod. Wala namang sinubukan pero parang hinang-hina. Ang tamad mo nga eh. Ang tamad nga pero parang bakit gano'n? Parang pagod na pagod ka. Wala kang ginawa. Pero bakit yung taong may ginagawa parang hindi napapagod? Yung taong may nangyayari sa buhay, bakit may nangyayari? Hindi siya napapagod sa kanyang buhay. Ladies and gentlemen, this is our 5 minutes wisdom. Mag-operate ka lang sa faith, maraming magandang mangyayari sa iyo. Lahat po na nakagets, malakas na palakpak para sa Panginoon. Wow, thank you Jesus, thank you Jesus. Ano po, na-imagine nyo na po ba kung lahat tayo mag-ooperate sa faith? Gumigising ka ng umaga, may maganda kang gagawin. Gumigising ka ng umaga na alam mong sasamahan ka ng Panginoon. Napansin ko po yan, pag wala kang sinimulan, walang suporta kang aasahan sa Diyos.
Pero halimbawa, nag-put up ka ng isang bagay, doon pa lang ka i-connect ni God sa mga taong kailangan mo. Napansin niyo po? Kasi, paano kung hindi masuporta? Paano kung magsara lang yan? Na-overwhelm tayo ng takot at anxiety na baka tayo sumabit, baka tayo mapahiya. Sa totoo lang, lahat ng may sinusubukan, may natututunan. Lahat ng may hinahakbangan, may nararating sa buhay. Kaya nga po, time is running out. Our greatest, in a sense, motivation is our existing is expiring. Hindi sa panahon, lahat ng panahon mabubuhay ka. May expiring. Wala ka nang magagawa kapag hindi mo pa hinakbangan yung gusto mong maranasan sa buhay. So, ano ang nagagawa ng malaking pananampalataya? And this is our message. Mabilis lang ho ito kasi mas gusto ko pong mag-minister. Sobrang very powerful yung kinanta po ng ating worship team. Doon pa lang ho, panalong-panalo. Ano man ang problema, ano po ito ay kayang-kaya. Imagine mo kung gano'n ang puso't isipan mo. Ano po? Pagkatapos mamaya, i-declare talaga natin, in the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, ano po, there is no lacking. In Jesus' name. Father God, dalin mo po kami sa buhay na merong tinatawag na joyful anticipation. Yung mga tao po, O Diyos, na may malaking nakikita, may malaking mangyayari, punong-puno, O Diyos, ang puso nila ng kagalakan sapagkat naniniwala po kami ang ganda ng iyong plano. Paganda ng paganda, palaki ng palaki, palawak ng palawak. Thank you so much, so God, in Jesus' name. Amen at amen. Merong isang lalaki sa Bible, hindi naman pinangalanan kung exactly kung ano po yung pangalan niya, pero tinawag siya sa kanyang position. He is a centurion. Basahin ko lang muna, then I will explain. Bakit yung lalaking ito, hindi naman siya Levites, hindi naman po siya priest, pero kinakataan po siya ng matinding pananampalataya ng ating Panginoon. Hindi nga niya alam siguro yung 10 Commandments and bakit ang tindi ng kanyang pananampalataya? Listen to this, listen to this. Alam niyo ho, sa langit magugulat tayo. Ang daming matitinding pananampalataya, maaaring hindi natin kilala. At magugulat tayo, yung akala natin sobra ang laki ng faith, hindi pala ganun kalaki. So basahin natin lang po ito. Nang matapos si Jesus, nang matapos ni Jesus ang lahat ng kanyang sasabihin sa mga taong nakikinig, ay pumasok siya sa Capernaum. Doon ay may isang kapitan ng mga kawal na may aliping may sakit at nasa bingit na ng kamatayan. Ito ay napamahal na sa kanya. By the way, ang background po nito, nagpagaling si Jesus sa mga may hirap, nagpaligaling si God sa iba't ibang mga tao, even mga outcasts. Pero dito may ma-encounter siya na tao ding may kaya. Mga kapatid, ang Diyos kumikilos, mahirap ka man, mayaman, walang pinipili ang Diyos na estado sa buhay para hindi mo siya maranasan. Ano po? Kaya gusto niya maranasan mo siya, okay? Kaya nang marinig ang tungkol kay Jesus, isinugo niya ang ilan sa mga pinuno ng mga Hudyo upang makiusap kay Jesus na dalawin siya at pagalingin ang kanyang alipin. Huwag na ho tayong malito po sa account ng Matthew para nakipagkita yung centurion. Dito sa Luke, nagpadala lang siya ng mga emisaryo po niya. Sa kanilang pagharap kay Jesus, ay pinag-usapan nila ito ng mabuti. Sinabi nila, siya ay karapat-dapat na paunlakan po ninyo. Sapagkat mahal niya ang ating bansa, ipinagpatayupan niya tayo ng sinagoga o simbahan. Kaya naman sumama sa kanila si Jesus, ngunit hindi kalayuan mula sa bahay ay ipinasalubong na siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan upang sabihin sa kanya, Panginoon, huwag na po kayong mag-abala sapagkat hindi po ako karapat-dapat na inyong sadyain sa loob ng aking bahay. At hindi ko rin itinuring na karapat-dapat ang aking sarili na humarap sa inyo, ngunit ipinag-utos po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako man ay taong nasa ilalim ng kapangyarihan at may mga kawal na nasasakupan. Sabihin ko lang sa isa, humayo ka at siya ay hahayo. Sa isa naman, halika at siya ay lalapit. Gayon din sa aking alipin, gawin mo ito at gagawin nga niya.
namangha si Jesus sa pagkarinig dito at pagbaling niya sa mga taong sumusunod sa kanya ay nagsabi, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa Israel. At pagbalik nila sa bahay ng nagsugo sa kanila ay nakita nilang magaling na ang alipin. By the way mga kapatid, ang mga Roman soldiers kilala sa pagpapahirap sa mga Jewish people. Salbahe sila. Siguro mas worse pa sila sa mga nangongotong. Mas worse pa sila sa mga nanghihingi ng lagay. Mahirap na nga, pinahihirapan pa. Mahirap na nga, niloloko pa, dinadaya. Pag nakakita sila ng Roman soldier, yan ang nagpapahirap sa atin. Pero yung pinag-usapan natin ito yung taong nakakitahan ni God ng kakaiba at matinding pananampalataya. Hindi nga sinasabi ko nag-church ito eh. Hindi nga sinasabi ko nagla-life group to eh. So grabe po ano. So bago ko po i-discuss sa inyo, yung tatlong bagay, siyempre very obvious yung namangha si Jesus sa faith, pero ano pa yung nakita talaga ni Jesus sa senturyong ito? Pero yan muna natin, settle muna natin ito po, yung premise na ito. Naniniwala ka ba talaga na ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay? Can I hear amen? O maaring dati pinaniniwalaan mo ito, question ko po sa inyo, naniniwala ka pa ba? Kasi maaring dati naniniwala ka, may dakilang mangyayari sa iyo ang Diyos, pero ang dami mo namang inattempt na bagay, wala naman nangyari sa buhay. My question to you is this, naniniwala ka pa ba? Pwedeng sa una, naniniwala ka eh. Kaya lang sobra ng pain eh, sobra ng sakit eh. Paano yun? O maaring may naranasan ka naman dakilang bagay, ang question ko sa iyo, naniniwala ka ba na may mas higit pa dyan na inilaan ng Diyos sa iyong buhay? Can I hear amen? So, maganda po magkaliwanagan lang tayo kasi kahit po ako, hindi ako pupunta sa church kung wala akong nakikitang magandang gagawin ng Diyos. Halimbawa, pupunta ako sa church, pagkatapos, makipagkwentuhan lang ako o wala naman akong inaasahan. Ba't hindi na lang tayo nakita sa Jollibee o sa McDo, nabusog pa tayo? Pero kung tayo ay pumasok, alam niyo po ang prayer natin dati sa Praise Church? Lord God, ang prayer namin, umaapak pa lang sila sa lugaring ito. Nararanasan nila yung kapangyarihan. Amen? Kasi tingnan niyo po, pag nabantad ka o nasanay ka na walang nangyayari, yung para ka lang nag-drop by, pero wala ka na inaasahan, delikado po yun. Patutunayan ko po sa inyo sa umagang ito, may malaking kabayaran pag hindi tayo nabuhay sa pananampalataya. May malaking pangit na bagay na pwede mangyari sa atin kapag hindi natin tinuntungan ang pananampalataya para sa Diyos. So may tatlong bagay po akong nakita dito muna, nakakaiba sa senturyong ito. Number one is this, sulat niyo po ito. Meron po siyang dakilang pag-ibig. Huwag naman ho tayong mag-judge agad na kapag hindi Christian, salbahe. Ang daming ang Christian, salbahe. Ang daming ang Christian, arugante. Mas masarap pang ang kausap minsan yung mga non-Christian eh. Mga formal, ang dami ko rin po nakausap ng mga formal, pero minsan may mga Christian, ang hirap mong kausapin eh. Pero minsan yung mga non-Christian, mukha pang Christian. Kaya mga kapatid, ingat po tayo. Huwag natin iisipin lahat ng mga nagtatrabaho sa City Hall, mga kurakot dyan. Baka magulat tayo, may mga napapakabait dyan. Yung mga pulis, may napapakabait dyan. Lalo na si Kuya Ray Hernandez. Hindi ho ba? So ano po, ingat ho tayo na mag-conclude, mag-judge, ng taong ito salbahe. Bakit? Lagi mo ba siyang nasusubaybayan? Maaring may ginawa sa iyong masama yan, pero hindi nangangahulugan, all throughout, masama na ang iisipin natin dyan. So kaya nga mga kapatid, itong senturyon na ito, pwede nilang sinabihan kurakot, salbahe, mapanlait, pero ang bait ng senturyon na ito, by the way, pag sinabing senturyon po, hindi sinturon po, baka sinturon na po naalala nyo, from the word century, 100. Therefore, may 100 soldiers at least minimum. Ano po? May dakila siyang pag-ibig. Tingnan nyo po ito. Ang ganda-ganda nito. Kaya nung marinig ang tungkol kay Jesus, isinugo niya ang ilan sa mga pinuno ng mga Hudyo upang makiusap kay Jesus na dalawin siya at pagalingin ang kanyang alipin. Sabi natin lahat, alipin. Nakakita na po ba kayo? Ang taas na opisyal, mahal na mahal yung kanyang alipin, mahal na mahal yung kanyang driver, mahal na mahal yung kanyang labandera, mahal na mahal yung kanyang katulong. Listen to this.
Sana walang salbahe. Kay Kuya June Catalan ko ito nakuha. Si Kuya June kasi nakakatuwa. Hindi siya pastor pero mukha siyang pastor kung magmahal sa mga tao. Sabi niya, huwag mong gugutumin ang mga naglilingkod sa iyo. Parang sinasabi lang ni Kuya June, yung mga naglilingkod sa inyo, regardless kung katulong yan, empleyado, huwag nyo nga abusuhin. Hindi ibig sabihin mataas ka, anytime, sasalbayin mo siya. Yung pag alas 5 ang alis, hindi mo pa siya pinapayagan pag 4:59 and 59 seconds. Wala pang alas 5. Magtrabaho ka pa. Bumiyahe ka pa ng isa. Sayang pa yan. Yung pinipiga mo, mga kapatid, tuwan-tuwa po ako sa mga manager, boss, na sobrang magmahal sa mga empleyado nila. Kami po maliit lang, big bro. Pero nangangarap po kami na sana dumating araw, kaya namin magpasweldo ng 1,000 isang araw. Kasi binless po kami ni God. Alam niyo po, matuto nating mahalin ang mga maliliit na tao. Amen? Pasensya na po kayo, lagi ko nababanggit yan po. Kasi katulad kila Nanay Puring, even ang mga katulong niya po, aksambahay, tinutulungan nila paano mag-ipon. Yung para pag umalis sa kanila, masigla na po sila, may kabuhayan. Itong senturyon na ito, bihira yung taong bihira yung boss na nagmamahal po sa tao. Mula po nung mag-minister tayo sa Magna Prime, doon ko po narinig, ang dami palang mga boss, ang tingin lang sa tao, numero, umalis ka. Umalis ka. Para na silang numero na walang kwenta. Pero sa totoo lang, ang pinaka-role ng mga nasa itaas, pagalingin ang nasa ibaba. Kaya na-hear amen. Kung wala nagtatagal sa iyo na empleyado, may problem din po ang attitude natin. Totoo po yun. Kasi laging ipapadala sa iyo ni God again. Hindi magaling na pagagalingin mo. Hindi mahusay na pahusayin mo. Hindi matalino na patatalinuhin mo. Somehow, our tao sa ibaba is a reflection of our leadership. Kaya pakiusap ko lang po, pag yumaman ka, huwag kang salbahe sa iyong kasambahay. Okay? Sabi mo sa katabi niyo po, huwag kang salbahe. Yung natutulog pa siya, pinaglalaban mo na siya. Habang natutulog ka, maglaba ka. Habang namamahinga ka, magsampay ka. So wag naman pong ganon. Ang sinturyong ito, grabe. Kapitan. And yet, mahal na mahal niya ang kanyang alipin. Bakit mahal na mahal niya ang kanyang alipin? Sige nga po. Ang mga senturyon pala, dahil sa kanilang pagmamahal, sa kanilang katungkulan at responsibilidad, sinesend po pala sila kasi that time ang Roman Empire, di ba? Halos lahat sinasakop nila. Kapag isinend po ang official, most likely 20 years minimum walang balikan. Kaya po sa totoo lang, ang senturyong ito, wala po siyang pamilya. Wala pong pamilya po ang senturyon po na ito. According to other commentators, kasi po, mahirap daw po sa isang sundalo na pupunta ka sa isang lugar 20 years na hindi mo mababalikan ang iyong pamilya. Kaya they would rather sacrifice na lang, wag na lang mag-asawa, wag na lang magpamilya, at i-devote ko na lang. So, may idea po kayo, bakit gano'n niya kamahal yung kanyang alipin? Ang alipin niya po, itinuring niyang kapamilya. Na kung siya ay may sakit, bubuhatin kita. Na kung ikay may sakit, hindi kita pababayaan. Kaya mga kapatid, maaring single parent tayo, or kaya naman single tayo sa buhay, yung mga taong ibinagkaloob sa atin ng Diyos, ituring nyo pong kapamilya. Napakasarap po na ang trato po natin, kahit siya kasambahay, hindi siya kasambahay, kapamilya ko yan, hindi siya empleyado ko, kapamilya ko yan. Kasi at the end of the day, we should value relationship. Can I hear amen? So yung, bihira ako makakita po, marami pong boss, mukhang pera eh. Yung mukhang utos, mukhang mukhang mandarambong. Yung parang laging gustong gamitin lang ang tao at pasunurin sa mga bagay na gusto niya, no. Sana pag may dumaang tao sa iyo, napagaling mo. Sana kapag may dumaang tao sa iyo, napahusay mo. Sana pag may dumaang tao sa iyo, naipakita mo si Jesus sa buhay mo. Lahat ng may natutunan po, pumalakpak na malakas para sa Panginoon. So, may dakilang pag-ibig siya, may ibang pag-ibig siya sa tao. The number 2 is this. Sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sinong bansa tinutukoy dyan? Mahal niya ang ating bayan. Sino tinutukoy niyan? Roman Empire po? I think hindi po. Kasi yung emisary ni Jesus Christ, o nung kapitan na ito, sabi niya, yung mga elders,
Kinausap si Jesus, alam mo yung kapitan na yan, mahal na mahal niya yung bansa natin, yung Israel. At hindi lang Israel, ipinagpatayo pa niya tayo ng sinagoga o simbahan. Kaya naman sumama sa kanila si Jesus. Actually, nag-volunteer si Jesus na sumama. Walang pwedeng makapagpilit kay Jesus Christ. Pero ito nga yung nakita natin, mahal niya ang bansang Israel. Hindi siya taga-Israel, pero mahal niya ang bansang Israel. Meron po ba kayo nakitang mahal ang Diyos, pero hindi mahal ang bansa? Question ho, mahal mo pa ba ang bansang Pilipinas? O anytime pwede mo siyang iwanan? Pwede mo siyang ipagpalit sa ibang bansa? Hindi ko naman po sinasabi, pa nagpunta ka sa ibang bansa, hindi mo na mahal ang ating bansa. Pero wag lang ganito, nagpunta ka sa ibang bansa, tagatapos, pinintasan mo yung Pilipinas. Yung wala ka pang 2 araw, islang na yung pagsasalitan. Kasi sa Pilipinas naman, medyo mani eh. Ayun ang arte, alam niyo gano'n, yung ears, ang cold. Alam niyo po, hindi pwede nating alisin yung pagiging maka-Diyos at makabayan. Ayoko pong dumating ang pagkakataon na isang araw, wala na sa atin ang West Philippine Sea. Ayoko pong dumating isang araw, nagigising ako sa balita, West Philippine Sea, nakuha na po ng China. Sino po malulungkot dito pag nawala ang 168? 999, 666. Mga kapatid, mahal natin po ang China, pero wag naman dumating ang pagkakataon, na ang liit-liit na nga natin, kinukuha pa yung para sa atin. Di ba galit ang Diyos sa ganon? Yung ang dami-dami mo, pagkatapos yung isang mahirap, kinuha mo pa yung kanya na pagsasamantalahan. Mga kapatid, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Anything na movie na about patriotic o parang about patriotism, dumudugo ang puso ko po talaga. Yan ang mga favorite movie ko, yung mga taong lumalaban para sa bansang Pilipinas. Sana, tangkilikin natin yung sariling atin, hanggat maaari po, buhayin po natin yung pagiging makabayan. Namimiss ko yung pag national anthem, talagang hihinto yung bawat isa, ilalagay talaga yung kanang kamay. Namimiss ko rin po yung anggalang natin sa mga teachers, na talagang sinusunod natin yung mga teachers natin. Ngayon, pag sumagot ka sa teacher, pinagalitan ka ng teacher mo, matutulpo ka, yung parang bawal na yung, ewan ko ba? Kaya nga minsan siguro ang dami rin talagang salbahe. Mga kapatid, ibalik natin ang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Amen? Kaya nga po, ngayon, ang dami ko pong natutuklasan kasi mula nung mag-farming tayo, talagang kita ko po, halos lahat ng supply natin galing sa ibang bansa. Gatas, even yung mga meat natin po. Kaya tinan nyo po, yung ASF na salot sa baboy, hindi naman po atin yan eh. Nanggaling din po yan sa ibang bansa. Tama ba? Australian swine flu, in a sense. So ang point natin is, ituro natin sa mga bata, pag nakapagtapos ka, paglilingkaran mo ang bansa natin, hindi yung ang isip mo agad, tatakbo sa ibang bansa, iiwanan mo ang bansa natin. Lalo yung mga nurses natin, pakaunti na uli ngayon. Kasi ang gaganda ng offer po talaga sa ibang bansa. Totoo yun, nakakalungkot ang health system natin. Yung 20 pesos na bigas, wala pa, kaya tayo na yung gumawa ng konti. Basta pag may gagawin ka isang bagay, eto lang po ang pinaka-premise. Huwag kang aasa sa gobyerno. Masisiraan ka ng loob. Basta yun muna po, tumulong ka na lang sa gobyerno para hindi ka magtampo. Magpuputap ka ng business, taxes lang po eh. Sana ko yung taxes natin, katulad ng Canada, katulad ng ibang bansa, yung anak mo papasok sa school na walang gamit, pag-uwi, ang daming libro, ang daming gamit. Compensated sa education, compensated po sa health. Mga kapatid, pag hindi ka umiiyak sa Pilipinas, hindi mo kilala ang Pilipinas. Pag hindi ka napalood sa bansang Pilipinas, niloloko mo ang sarili mo. We have a big problem. Pero ang gagamitin ng Diyos para iyahon ang mga Pilipino ay hindi Amerikano, hindi ibang bansa, kundi tayo mga Pilipino. Can I hear amen? Sabihin natin lahat, mahal ko ang bansang Pilipinas. Sana mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Again, ulitin ko po. Huwag na tayo masyadong umasa. Tayo po yung tumulong sa gobyerno pa.
Tayo po yung sumuporta. Hindi ako naniniwala na sa mga munisipyo po, lahat po sila ay ganyan. May mga matitino po dyan. Marami pa rin mauhusay. Masyado lang na-expose lagi yung pangit na bagay. For the next 2 to 3 siguro na term or something ganyan, for the next 10 to 20 years, sana may maganda nang mangyari. Minsan simple lang po ang pangarap ko sa bansa natin eh. Yung ano po, basura, makuha lang sa tamang oras. Panalo na po ako doon eh. Pati yung traffic natin, worst traffic sa buong mundo po. Pero eventually po, sana laging mahal na araw. Ano yan, luwag dito po sa EDSA, yung ganyan. Pag-pray natin, sana laging mahal na araw. Ano po? Pero siyempre, hindi mangyayari. Yung katabi mo, yan ang gagamitin ng Diyos para umayos ang bansang Pilipinas. Okay? Sabihin natin lahat, sa katabi natin, makabayan ka. So, iyan po yan, ano po, sana mahalin natin ang bansang Pilipinas, ano po, kahit hindi natin nakikita, walang pag-improve. Ay, ako lang, nalulungkot po talaga ako, pati yung mga empleyado natin, di ko alam paano sila nabubuhay. Magkano minimum natin ngayon? 650 ba? 610 point something. 610, ano po, di ko alam kung paano ka mabubuhay sa 610. Kaya nga po, lagi namin ini-encourage, huwag ka lang magkaroon ng isang trabaho. Sana may mga extra ka pa rin. Talagang mahirap, masyado pong mahirap po talaga. Tinuos nga po namin yan, no, isang mentoring namin eh. Yung empleyadong may minimum, kayang makapag-ipon ng 1 milyon. Ano po? Basta magsasave siya ng 10 pesos in 51 years. May ipon ka 1 milyon. Yung after 51 years, yung 1 milyon, 100 pesos na lang yung value. Ganun po. Kaya ang hirap ano po. So mahalin natin ang ating bansa. Ito pong Lubang Island, para silang 1970. Ang itsura nila parang 1970. Biro mo ang luwang ng lupa, umaasa sa ibang lugar para bumili ng itlog. Pagkatapos bibihara din po yung mga gulayan. Kaya nga sabi namin po kay Kuya Lester, sige po, tutulong po yung mga group of architects and engineer para i-develop po ito. By God's grace, makatutulong po tayo. By the way, tingin po kayo sa akin, ang naloloko po ng mga politiko yung may hirap. Totoo po yun. Yung walang kaya. Yun po yung kekembutan lang nila, kakantahan lang nila. Katulad to, malapit na naman election. Kung sino po yung magpalabas ng tarpaulin agad, hindi ko po iboboto. Basta may tarpaulin agad, ayoko po. Ito naman, ang aga naman ito, nangangampanya na, ingat po kayo. Parang amoy election agad. Mga kapatid, wag ko tayo masyadong pag-divide ng election po ngayon pa lang. Mag-focus ka sa faith, mag-focus ka sa negosyo mo, tutulong tayo sa gobyerno. Amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. So yung centurion na ito, hindi lang niya mahal yung bansa, yung Israel, mahal din niya po yung church. Mahal din niya po ang sinagoga. Lahat nga ho nagmamahal sa outreach nila, magsabi ng malakas na Amen. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos na hindi mo mahal ang bansa, na hindi mo mahal ang simbahan. Yes, simbahan, maraming problema, pero katulad ng gobyerno, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. At ang mga outreach natin, hindi mo outreach talaga yan, kundi body ni Jesus Christ yan. Amen. Actually, ang totoong definition at sukatan ng pagmamahal mo sa Diyos, lalo mong napapamahal ka sa tao. Hindi yung pagtanda mo, lagi kang irritable sa tao. Hindi po pwede yun. Kaya nga sa Praise Church, walang matanda na masungit. Sabi nyo nga sa mga senior citizen po, nakatabi nyo po, ang bait-bait nyo po talaga. Never po kayo nagsungit. Di po ba? So napakahalaga po, mahalin po natin ang simbahan. Mahal po ba natin ang Praise Church? Amen. Totoo po yun, minsan merong pagkakataon kapag sobrang salbahin ng bansa, parang hirap namang mahalin ang bansa natin minsan. Ang daming mahuhusay na wala. Ang dami mga analyst na wala namang alam. Pagkatapos ang yayabang. Sa simbahan, ganun din po. Pag nakita po natin yung iba na grabe yung... Naiingit po ako sa Victory talaga. Naiingit po ako sa CCF. Minsan kasi yung pangarap natin, sila, nilalakaran na.
Tayo, pinapangarap pa lang, sila nilalakaran. Do you agree? May mga pangarap ka na yung iba nilalakaran na. Can I hear amen? So, ibig sabihin, kaya pala po talaga natin. This is also my prayer. Walang simbahan na magagamit ng politiko. Sana kung gaano ka ka-aggressive to campaign your yung kandidato mo, sana ganyan ka-aggressive din, mag-win ng souls at mag-disciple. Amen po ba tayo doon? Ang senturyong ito, may dakilang pag-ibig sa kanyang alipin, sa bansang Israel, sa kanyang, mismo sa church po. Okay? Pangalawa, meron siyang dakilang kababaan, great humility. Great humility. Mahirap to. Pinakamahirap po yung karakter na yan. Lalo na kapag nagkaroon ka na, lalo na kapag sikat ka na, lalo na kapag somehow may narating ka na, ang hirap po nito. Kaya nga sa centurion, ang hirap lumapit hindi po ba? Pero ang ganda po ng word dito, no? Ito yung gusto kong word lang muna po. Panginoon, huwag na po kayong mag-abala pa sapagkat hindi ako karapat-dapat na inyong sadyain sa loob ng aking bahay. Hindi naman po siguro, bisa nakakahiyang magpatuloy ng bahay kapag hindi malinis ang bahay. Amen? Nakakahiyang magpatuloy kapag pangit yung bahay mo. Pero I agree and I believe dahil may kaya ang senturyon na ito, definitely ang ganda ng bahay niya. Baka nahihiya siya na, naku, may mga idol sa bahay ko. Baka madat na nito ni Jesus Christ. Naku, baka i-rebuke ako. Ikaw, mga idolatress ka. Bakit siya nahihiya? Sa totoo lang po, hindi sa nahihiya siya na kung ano ang madatnan niya. Alam niyo ang keyword? Hindi ako karapat-dapat. Very powerful yung word na yan. Hindi ako karapat-dapat. Yung kapag tumitira ka sa bahay mo, sabi mo, hindi ako karapat-dapat. Kung wala si Jesus Christ, malamang squatter pa rin ako ngayon Hindi ako karapat-dapat. Yung na-honor ka, sa totoo lang, hindi ako dapat nakapag-aral Pero hindi ako karapat-dapat, ang galing lang talaga ng Diyos. Dapat patay na ako ngayon Sa yabang kong ito, pwedeng napagtripan ako o meron talagang tumira sa akin. Pero ngayon, buhay pa rin ako, hindi ako karapat-dapat. Sana lahat ng taga-Praise Church may term na hindi ako karapat-dapat. Hindi sa minamaliit mo ang sarili mo, pero nakikita natin, hindi tayo deserving. Marami po akong kasabayan, 3 na patay. Isa nag-suicide, isa po nabangga sa motor ng lasing, isa po cancer. May mga kasabayan din po ako sa church, mas nauna nag-Bible study, sira ang pamilya, yung iba patay na rin po. Ngayon buhay pa ako. Hindi ako buhay dahil magaling ako. Hindi ako nakakatayo sa inyo dahil magaling ako. Nakakatayo po ako, biyaya ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat, pero tinulungan ako ng Diyos. Hindi ko maintindihan bakit minamahal ako ng Panginoon. Pero alam ko, hindi ako karapat-dapat na minahal ng Diyos na tunay na walang katulad ang pag-ibig. Can I hear amen? Lahat nga po na nakaka-relate, hindi ka karapat-dapat pero minamahal ka ng Diyos, malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Wala ka dapat magandang trabaho, wala ka dapat magandang negosyo, pero bakit inalaw ni God na ikaw yung tulungan niya, samahan niya? Para lalo mong makita, ang galing ng Diyos. Ang daling ito, patayo ko, ito, akin to. Ito, lahat ng lupa na yan, kapitbahay namin yan. Alam niyo po, ang pinakamasakit na attitude talaga yung kayabangan. Ako minsan nasa-sense ko rin, siguro minsan pa nagkikwento ako sa praise church, Lord, patawarin niyo po ako para minsan ang yabang yata ng pagkakwento ko sa ibang church, parang wala silang kwenta, tayo lang ang meron. Kaya laging pinagpe-pray po ako ni Nanay Lena, Lord, alisin mo po anumang yabang sa puso po ng aking asawa. At kung anumang mga bagay na pwede niya sabihin, ito po ay para lamang sa inyong kapurihan. Sabi niya natin, hindi ako karapat-dapat. Di po ba? Imagine si Ate Jobet nakarating sa Amerika. Maraming mas mayaman kay Ate Jobet, pero hindi pa nakakarating ng Amerika. Ano ang tawag doon? Favor ng Lord. Darating ka na din. Ano po? Meron naman sa Cubao lang, meron diyang New York. Ano po? Lahat ng street dyan. Ano po? Kung gusto niyo po mapalapit sa Bataan, doon kayo sa Hermosa pumunta. Ano ho? Ang dami po, ang dami po. Pero ang sarap lang isipin ito,
Lord, hindi ako karapat-dapat. Kaya ang problem natin dyan, yung entitlement mentality. Huwag naman yung nagkaroon lang tayo ng konting pag-angat sa buhay, iba na yung tingin natin sa ating sarili. Huwag po. Sana laging nakaapak yung paa natin sa lupa at nagsasabi. Kaya nga sobrang tuwan-tuwa ang Diyos sa nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa maliliit. Tuwan-tuwa ang Diyos sa senturyong ito na merong kaya, pero feeling niya sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat. Kaya alam niyo po, tama yun sa Deuteronomy, pag tumitira ka na sa malalaking bahay, pag kumakain ka na ng masarap, kapag nakakarating ka sa iba't ibang lugar, do not forget your God who brought you out of Egypt. Kaya salamat sa Panginoon, aangat tayo, pagpapalain tayo ng Diyos, pero hindi tayo mas magaling sa iba, hindi tayo magyayabang, andito tayo para maglingkod. Isang palakpak muli para sa Panginoon. At hindi ko rin tinuturing na karapat-dapat ang aking sarili na humarap sa inyo. Pati pagharap nga lang po, nakakahiya eh. Alam nyo, maganda yun rin taong may hiya. Sabi natin po, hiya. May mga tao walang hiya. Mura ba yun? Ano po? May mga tao walang hiya. 2:00 ng madaling araw, bubuwisitin ka. Alam mo ba? Madaling araw, kaya mga kapatid, as much as possible, 10:00, sinasign off ko na ho. So may mga tao, dalaga makapal. Yung maalala ka lang, 3 years kayo hindi nakita, yung ite-text ka lang kapag may problema. Meron ka ba kayong kakilalang ganon? Sana, kahit 3 years tayo hindi nakita, pare, meron niya pala akong sapatos sa iyo. Ito sa muka isinusuot. Para kasi ito sa makapal ang muka. Hindi po ba may mga taong may guts na, iyon po, yung kakala mo kung sino, mga kapatid, sa harap ng Panginoon, hindi ko ma-imagine lahat tayo ay parang alikabok. Anytime pwedeng mawala. Lahat na napagtagumpayan natin, lahat ng naabot natin, sinong nag-aalala dyan? Kaya ang pinakamaganda po yung humaharap man lang tayo sa Diyos na meron tayong hiya na, Lord, kahit hindi ko pa binibigay yung best ko, Panginoon, nakalilimot ako sa iyo, pero hindi mo ako pinababayaan. Yung meron man lang tayong hiya sa puso, kapag humaharap sa Diyos, na Lord, I am deserving. Minsan kasi may mga tao po, minsan nga hindi ka na nga nakakaalala sa Diyos, ikaw pa ay nagtatampo sa Panginoon. Ang Diyos kaya magtampo sa iyo. Ano po? Baka durugan langit at lupa. So mga kapatid, it's about time, magkaroon lang ng hiya. Okay? Sabi natin lahat, hiya. Pag malakas po yun, hiya! Ano po? Nakakahiyang hindi gawin ng tama, nakakahiyang mang-abala ng ibang tao, nakakahiyang makaperwisyo ng ibang tao, nakakahiyang hindi gawin ng tama. Can I hear amen? Nakakahiyang hindi maglingkod sa Diyos, nakakahiyang hindi magpuri sa Panginoon because God is deserving our praise, talagang yung pagbibigyan natin ng glory and honor. Sige, yung malakas na palakpak, ibigay nyo po kung nakikita nyo, hindi ako rapat-dapat pero deserving si God. Okay? And then, tingnan lang natin to saglit. Hallelujah. Mas lalo kang napapalapit sa Diyos, lalo mong nakikita ang kanyang kabanalan at ang ating karumihan. Totoo po yun. Lord, ang dumi-dumi ko po. Pero kayo, ang linis-linis nyo. Yun yung more on intimacy with God. Yung nakikita mo yung kabanalan ng Diyos, nakikita mo yung kasalanan mo. Pag lagi mong nakikita po ang kasalanan ng ibang tao, meron kang self-righteous spirit. Yung galit ka sa kasalanan ng iba, pero yung pagkukulang mo, hindi ka galit. May problema po tayo doon. Nakikita mo yung problem ng boss mo, pero ikaw hindi mo nakikita yung problem po natin. So be careful. Lastly is this. Meron siyang dakilang pananalig sa Diyos, at ito po yung tatawirin po natin for the next 5 years, o 5 years o 5 weeks. Haba namang sermon series noon, 5 years, ano po. Baka lumulutang na lahat tayo sa faith noon, sa sobrang taas ng faith natin. So meron siyang dakilang pananalig. Tingnan niyo po yung dakilang pananalig niya po. Sabi, ngunit ipag-utos po lamang niyo at gagaling na ang aking alipin. Ako man ay taong nasa ilalim ng kapangyarihan. By the way, lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim ng Diyos. Walang magiging gobernador na hindi nasa kapangyarihan ng Diyos. Walang magiging pangulo na hindi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Walang hihigit sa authority na meron si Jesus. Kaya the basis of our great faith in God relies on the authority of Jesus. Yung sobrang ginagalang mo siya, sobrang may takot ka sa Kanya, kasi nakikita mo yung authority ni Jesus Christ. Wala nang hihigit pa
kaysa mga hari, pangulo, lahat po ng yan, lahat sila nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Paano ka makapagyayabang kung alam mong may mas magaling sa iyo? Paano ka makapagyayabang ng kapangyarihan? Kaya yung mga nakaupo ngayon na salbahe, tinan mo po, unti-unti rin na-expose. Natatanggal din po sila. Kasi walang kapangyarihan na hindi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Mabilis lang po ito. Dapat ang faith natin, alam kong makapangyarihan si Jesus. Okay, tinan nyo po. Authority over disaster. Nakakatakot yung buhawi, nakakatakot po yung sunog, nakakatakot yung mga kalamidad. But Jesus, may authority siya over disasters. Sa totoo lang po sa Bible, nilakaran lang ni Jesus Christ yung malalakas na alon eh. Kaya, grabe, ba't hindi ka hahanga? Ba't hindi ka magtitiwala sa Diyos? Even ang mga kalamidad, sumusunod sa Kanya. Pag sinabi niyang umulan, uulan. Pag sinabing siyang magtagtuyot, magtatagtuyot. Pag sinabi niyang humangin, hahangin. Nasa ilalim ng Diyos. Even ang mga bagay po na iyan. Authority over disease. Ito yung kinatatakutan natin. Paano kapag nagkasakit tayo? Ito yung kinatatakutan natin, paano kapag nagka-cancer tayo? Ito yung kinatatakutan natin, paano kapag may dumating na naman na COVID, ano po, o ano pa man yan. Pero tandaan natin, si Jesus Christ, kaya niyang pagalingin anumang uri ng karamdaman. Amen? So may kapangyarihan, naroon yung authority ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, at the end of the day, kinatatakutan natin mamatay. Totoo po yun. Pero alam natin si Jesus, hawak niya ang buhay at kamatayan. Kaya niyang bumuhay ng mga patay. And in fact, siya yung buhay at muling pagkabuhay. Sana ang faith natin nasa authority ni Jesus Christ. Kaya nga ito ang maganda eh. May lumabas man na salbay sa ating Pangulo, 6 years lang yan eh. Si Hitler, alam mo, nabuhay uli, parang ganun ang attitude. May ano lang siya, may hangganan ng buhay niya eh. Pero ang authority ni Jesus Christ, walang hangganan. Can I hear amen? Mananatiling nasa trono ang ating Panginoon Jesus, kahit kaano kagalo ang mundo, hindi po siya nayayanig, hindi po siya nararatel. Si Jesus Christ laging composed, nasa ilalim niya ang lahat ng yan. Kaya favorite ko po yung Psalms 46. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat ang bundok mabuwal, may ilog na galak sa bayan ng Diyos. Pagdating sa verse 10, be still and know that I am God. Pwede ka matulog ng payapa because God is in control. Amen? Maring magkasakit ako, still God is sovereign. May natututunan po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Okay, so hindi lang si Jesus Christ, may authority. Kasi tinan niyo po ang problema ng centurion. Kaya niyang utusan yung tao, pero hindi niya kayang utusan ng karamdaman na umalis. Kaya niyang utusan ng mga tao, pero hindi niya kayang buhayin ang tao. Listen to this. All people, praise church, we have limitations. Pero si God wala. Kaya ang sarap magtiwala sa Panginoon. Amen? Okay? How about this one? Powerful word. Ito talaga yung pinaka-basis ng ating faith kay God. Hindi lang yung authority ni Jesus, kundi yung word. Yung word ni God, pag sinabi ng Diyos, yari ka na. Pag ang tao nagsalita, may pwedeng hindi niya magawa yan. Pero kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Tingnan niyo po ito. Ngunit ipag-utos po lamang niyo at gagaling ng aking ako man ay taong nasa ilalim ng kapangyarihan. Meaning, ipinag-utos kapag yung salita lamang po may mangyayari yan. Kaya alam niyo po na mga si Jesus, pagbaling niya sa mga taong sumusunod sa Kanya, nagsabi, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa Israel. Hindi pwedeng hindi mapawaw si Jesus sa pananampalataya mo na wala siyang gagawin sa iyo. Alam niyo po talaga ang task natin to please God. And you cannot please God without faith. Do you want to please God? Have faith in God. For the Lord God is our sun and our shield. Marami rito, favorite verse ito. He gives the grace and glory. The Lord will withhold no good things from those who do what is right. Hindi niya ipagkakait ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi ka niya ide-deprive sa mabubuting bagay. Hindi ka gugutumin ng Panginoon. Grabe, isasatisfy ka ni God kasi gusto niya ang pinakamabuti ay maranasan mo. Can I hear amen?
And then sabi rito, Joshua chapter 1 verse 8, panghawakan natin. Talagang may tinatawag na only then will you prosper and succeed in all you do kapag binasa, inisip, ginawa natin ang salita ng ating Panginoon. Sana ang faith natin rooted from the Word of God. Katulad nito, wala naman sa Bible ng just do your best and God will do the rest. Ano yan, Proverbs ba yun? Hindi, wala po yun. Ano po? Kasi pinangahawakan ko po talaga doon, honesty is the best policy. Ano pong verse yan? Hindi po. Lalo naman tapat ko, linis ko, wala po yan sa Bible. Ano po? So sana yung pinangahawakan na, minsan ko po, Lord, ang sabi ni Boy, abunda. Hindi po pwedeng, Lord, di ba sabi mo, isang verse na lang po, lalo na po ito sa mga nag-outreach. Ang verse na ito ay para sa mga sumusuporta sa paglilingkod sa Panginoon. And the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Pag sinuportahan mo ang gawain ng Panginoon, hindi ka niya pwedeng hindi suportahan. Kaya I am confident in Jesus' mighty name, as you do the ministry, the Lord will bless you beyond your imagination. Totoo po yan. Kahit po ako po as a pastor, hindi po naging issue po sa akin kung magkano. Kasi talagang alam ko po, walang kita ang pastor, walang sweldo. Kaya nga, nung nagpastor ako, parang suicidal. Ano po. Pero salamat sa Diyos, hindi ko po nakitang deprive, pinagkulang tayo ng Panginoon. Basta ang pangarap ko lang, Lord, tulungan niyo po ako. Pag may gusto akong i-bless, bigyan niyo po ako ng pang-bless. Amen po ba tayo doon? Hallelujah. Tayo po tayong lahat. And let me ask our praise and worship, na ipakanta po yung Gustong-gusto ko yun, yung bago yung huling kanta natin, in the name of Jesus, let faith arise po talaga, of the faith arising, okay? Pero bago po let me, without faith, no one can please God. Whoever comes to God must believe that He is real and that He rewards those who sincerely try to find Him. Nakita niyo po? Hindi ko pwedeng mapasaya ang Diyos nang walang pananampalataya. Pag hindi mo napasaya ang Diyos, delikado ka. Delikado tayo. Ang goal natin, pasayahin ang Diyos. At kapag tayo po, hindi natin pinapasaya ang Diyos dahil malungkot ang Diyos. Hindi. Kahit walang tao, masaya ang Diyos. Pero binibigyan kanya ng pagkakataon. Only people can please God. Those who redeem by His blood can please Him. Nakita niyo po sa verse na ito, sa dulo, hinahanap mo pa lang siya, ginagantimpalaan ka na niya. Kaya hindi pwede, timo ang faith, may initial may initial reward. Malungkot ka pero hinanap mo siya, ang saya-saya mo ngayon. Nangihina ka pero hinanap mo siya, ang lakas-lakas mo ngayon. Sa totoo lang, hindi pa tayo nagsisermon po eh. Yung mga kanta pa lang po natin, panalong-panalo na tayo. Amen ho ba tayo doon? Lalo naman pag si Tex ang nag-lead. Iba talaga eh, iba eh. Yung balahibo ko sa paa hanggang pataas, kinikilabutan talaga ako eh. Great comfort yan. Magtago ka pa, Tess. Magtago. Yan ang mga word na hindi ako karapat-dapat. Kaya talagang pagpapalain ng Diyos yan. Po. So Grace, pasok lang tayo sa faith arising. Po. Talagang masaya agad. May mangyayari. Church, let us focus our life on faith in Jesus. Araw-araw manampalataya ka kay Jesus. Tapos na yung nakalipas. Pero mula sa araw na ito, sa mga susunod darating, month of April, May, June, for the next quarter, hindi pwedeng walang mangyari sa iyo pag nag-focus ka sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? And we rebuke all doubts, anxiety, procrastination. It's about time to unleash your faith. Come on, let's get it on! Move on! Have faith in God! Believe in Him! After this song, I will pray for you and I want to minister to our congregation. Come on! Hallelujah! When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Oh, when I say your name,
You restore my soul. Lord, you hide me, Jesus, and you call. Come on, praise church in one voice. Here we go. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Oh, when I say your name, I know there is peace. When I say your name, I no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in. Come on, praise church in Jesus' name. Hey! In Jesus' name, I see fate arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name. In Jesus' name, I know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. Come on, praise church. In Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me. Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, I draw. Oh, Jesus, praise your name. Wow. In the name of Jesus, there is healing. And I love that words, there is no lacking. Kaya ka hindi makapagsimula, laging alam mo kulang ka. Baka kakapusin. But with faith, lagi may provision ng ating Panginoon. Meron po ba ritong may sakit or merong hindi nararamdamang maganda sa katawan? Taas nyo lang po ang inyong kanang kamay and let me pray for you. In the name of Jesus, in the authority of the name of Jesus, I speak healing right now. Ikaw na nakataas ang kamay, sino man rito ang may problema sa puso, I don't know rito kung sino yung mga diabetic, in Jesus' mighty name, ano man yung sakit nila, oh God, grabe, na-atake sila ng anxiety po, Panginoon, na parang wala naman silang sakit, pero laging sinasabi ng kailang kaisipan, may sakit sila. In the name of Jesus, I rebuke any sickness in Jesus' name. At lahat ng ina-atake dito ng anxiety, in Jesus' name, we rebuke it and let the peace of God be upon you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, Lord. Anumang uri ng sakit, pinagaling niyo po, Panginoon. Pinagaling niyo po, oh God. Especially si Corey, yung upper body niya, lalakas, ng lalakas, ng lalakas, ng lalakas. And then, Lord, sa lalong madaling panahon, makakabitan po siya, oh Diyos. Even kahit artificial na pa, oh God, pero makikita namin muli na parang buo si Kuya Ray, oh God. In Jesus' name, that is our faith. Amen. Hallelujah. Kung meron ditong kakapusan, you need financial provision, may kailangan kang bayaran, kailangan mo ng puhunan galing sa Diyos. Kailangan mo ng kapital. Dalawang kamay itaas mo sa Panginoon. Panginoong Jesus,
Meron po akong kausap ngayon, may gusto silang simulan. Alisin mo lang yung takot sa kanilang puso at isipan. I-assured mo lang sila na hindi masasayang anumang kanilang tunay na ininvest, O God. And in the name of Jesus, Panginoon, bigyan mo sila ng sapat na tunay, Panginoon, na pwede nilang pagsimulan sa mga bagay na gusto nilang gawin. In the name of Jesus, by the authority of our Lord Jesus Christ, and according to your word, let the provision of our Lord Jesus Christ be upon you. Bibigyan kanya ng good idea. Bibigyan kanya ng tunay po na kasipagan sa trabaho. Bibigyan kanya ng connection in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Kung meron dito, first time nyo lang po na naka-attend at gusto nyo po na mabuhay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa takot, lagay nyo po yung kanang kamay nyo sa tapat ng inyong puso. At kilalanin lang natin si Jesus Christ. Sabihin nyo lang po, Lord Jesus, binubukas ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Naniniwala ako, ikaw ay namatay at muling nabuhay upang ako ay patawarin. Hindi lang patawarin, kundi pagpalain at bigyan ng buhay na ganap at kasyasya. Thank you, Jesus. Tingin niya po kayo sa akin. Hebrew chapter 12. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Let us focus on Jesus. Let us focus on Jesus. Regardless kung ano yung mga pagdadaanan natin, regardless kung ano yung mga parang nag-i-struggle tayo, focus on Jesus. And you will be delighted and you will be delivered. You are blessed and highly favored by God. Ang pinakamataas na pasalamat, palakpak, ay para sa Panginoong Hesus. Come on! Let us give Him praise! We give you glory! Wow! Thank you, Jesus. Makaupo na po ang lahat. Thank you, worship team. Thank you, worship team. Sige po, yung mag-exhort sa atin. God bless you. Magandang umaga po sa lahat. Dadako na po tayo ngayon sa ating tithes and offering or pagkakaloob. So, sa lahat po ng magkakaloob, pwede po tayo makakuha ng ating sobre. Sa lahat po ng mga nakatayo po ng mga ushers sa ating mga chair section. So, meron po dito, pwede nyo po natin isulat yung amount, yung network leader, or yung mga prayers po natin na meron pong mga pwedeng manalangin para po sa atin. So, meron lang po akong share po sa inyo, isa pong short verse lang po ito. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2. And now, brothers and sisters, we want to tell you what God's grace has done in the churches in Macedonia. These believers had been tested by great troubles, and they are very poor. But their great joy caused them to be very generous in their giving. Giving. Pag-uusapan po natin ay pagkakaloob. We believe po sa pagbibigay, ibinibigay po natin ito or we give money to the Lord. Question, si Lord po ba, kailangan po ba ng pera natin? Hindi po. Kasi si Lord po ang nagbigay po ng lahat. But because we give money or we offer to the Lord because we honor God. And we give because God gives. Kaya po tayo nakakapagbigay sa ating Panginoon dahil ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. But every time na tayo po ay nagkakaloob o nagbibigay to advance the kingdom of God, kino-consider din po kasi natin that God has a higher authority kaysa sa atin. That there is a God who is worthy and honor and trust. More than sa attendance, more than po sa prayers, more than po sa pagbabasa ng Bible, when we give, we honor God. And giving God is a reflection of our heart. Lahat po tayo manalangin po para po sa Panginoon. Father, we thank you from this wonderful time, from this wonderful day na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon.
We pray, Lord God, na hawakan niyo po ang bawat isa, lalo na po sa mga tao pong pinapakita niyo po yung revelation to give para po sa advance sa kingdom of God. And Lord, sa pinapangako mo, na ibabalik niyo po sa kanila more than what they are expecting. And Holy Spirit, guide each and every one of us, lalo na po muli sa mga magkakaloob, na ipakita niyo po yung miracles, Panginoon, right before our eyes. In Jesus' name, amen. po tayo pong lahat ay tumayo. Muli po tayong umawit po sa ating Panginoon. Salamat po sa ating dakilang Diyos, sa Kanya pong presensya, sa Kanya pong kapangyarihan. Thank you, Jesus. Lord, we give you the highest praise again and again, Lord. We praise you for who you are, God. Praise Church, let us sing this song. Oh, my hands have made, I'm laying down. Oh, that I hold dear, my many crowns. Do I've tasted and seen of your great love. You satisfy me. You satisfy me, God. Spirit fall, open up heaven's door.
blessing and benediction, muli let me remind you, sa mga kausap ko po dito na may tauhan po kayo, i-bless nyo naman po ang tauhan nyo this week. Just bless them. Honor natin at panalangin po natin yung ating bansa. Even yung mga outreaches po natin. Ano ho? Ang panalangin ko po sa inyo this week, pag ginawa nyo po ito, sorpresahin kayo ng Diyos. Mahirap po yung laging nakaasa lang tayo sa Diyos, pero wala naman tayong ginagawa for the glory of God. Napaka-unfair po noon. Gustong-gusto nating i-bless tayo ni God, pero hindi naman tayo marunong mag-bless. So, it's about time. Ang Praise Church, mabait sa tauhan. Ang Praise Church, nagmamahal sa bansa. Ang Praise Church, nagmamahal po sa mga simbahan. Dalawang kamay, taas po natin. Father God, gawin niyo po kaming mabait, lalo na sa mga maliliit. Gawin niyo pong mababa ang loob namin, lalo na po, O Diyos, sa mga walang kakayahang gumanti po, O Diyos. Tulungan niyo po kami this week, maipakita namin yung pagmamahal namin sa bansang Pilipinas. Maalala namin sa panalangin, Panginoon, na ngayon pa lamang po, O God, we remember all our officials. Bless them with godly wisdom. And then, Lord, sa mga outreaches, lalo na sa mga pupunta mamaya sa mga outreaches, let your mercy, wisdom, and guidance, anointing be upon them. Lahat ng itatayo niyo po, O Diyos, sa mga outreaches. At may pananampalataya na aangat, tatatag at titibay po, O Diyos. Panginoon, hindi po namin ma-imagine kung gaano kaganda ang mabuhay na gumigising kami, O Diyos, na niyayakap mo kami na yung pag-ibig na ang pananampalataya ay aming nilalakaran. In the name of Jesus, let the blessing, let the anointing overflows in your life, in your ministry, and in your family. This is the one of the best week in your life. In Jesus' name, amen at amen. God bless you, God bless you. Pag-usapan ho natin sa group huddle natin, yung topic natin ngayon. God bless you. Thank you, praise and worship team. Thank you all volunteers.